Ating lahat. 2025, nag-escalate ang hatred, tsaka yung nag-escalate yung mga slanderous words sa social media against the government, sa mga namumuno. So, very escalating yung tinatawag nating pagkamuhi, yung pagkagalit. So, halos lahat tayo parang ang buong 2025 natin, nagagalit tayo, may kinagagalitan tayo, nakikita natin sa mga social media, ang ating mga, minsan hindi tayo makapigil pag-comment dahil mayroong nangyayari sa bawat isa sa atin. But until such time na hindi natin alam, nag-infiltrate na ito sa mind natin, sa soul natin, sa heart natin, kaya even sa church, parang sabi nga ay nag-die down yung tinatawag nating passion, yung love ng mga tao towards God and each other at sa mga church activities. So parang tayo nakain ng tinatawag nating kultura ngayon na talagang paninira. Ayan. So tinatawag nating mga fake news. Okay? So maraming mga bagay na akala natin ay totoo pero peke pala. So, ang pinifeed sa atin ay yung tayo magalit sa isa't isa, magalit sa mga tao. So, in this world, talagang life is full of division. We are divided by politics, we are divided by religion, we are divided by faith, we are divided by geographical location. So, laging tinatawag nating division. Mabuti pa nga pag may patay there is oneness. Diba? Mabuti pa nga pag may patay lahat na nalulunok natin yung problem ng differences natin, ng mga preferences natin, kahit magkaiba ng paniniwala sa politics, pag may patay ay magkabati. Yeah, so, kaya napakahalaga na ngayong 2026 ay kung nag-escalate sa atin yung hatred, yung paninira sa mga tao, kahit kanino, sa church, ating i-elevate naman natin yung puso natin, yung tibok ng ating puso para sa ating Panginoon. So today it's about since 2026 naman kailangan naman natin ay ang i-escalate natin, yung elevate naman natin yung tibok ng ating puso para sa Lord at para sa kanyang church at sa brotherhood. So in 1 Thessalonians chapter 5 verses 11 to 24. So meron pong example ang Bible sa atin kung paano natin i-escalate or i-elevate yung ating life with the Lord and our relationship with each other sa isa't isa. Kasi ang mundo ay punong-puno ng tinatawag nating kung paano pagkakagalitin ang tao. So, at kahit ang mga simbahan, talagang pinapasok ng ganitong tinatawag nating puso at isip na talagang ang isabog ay yung tinatawag nating pagkamuhi o pagkagalit. So, doon sa alma mater namin sa St. Francis High School, so napakaganda nung prayer ni St. Francis, when there is hatred, let me sow love. Kapag nandun yung hatred, Lord, gamitin mo po ako para makapagtanim ng pag-ibig. So, this is about yung tinatawag natin ng ating love. So, today I speak Jesus over our lives, our heart, our mind, yung ating inawit kanina. And I speak Jesus towards our family. I speak Jesus towards all people who are battling about depression. There is power in the name of our Lord Jesus Christ. In Jesus Christ lang, pambira, sapat na sa atin. Ang demonyo, tiklop dyan, sa pangalan lang ng ating Panginoong Jesus. So, that's the power ng ating Panginoon. And may the power of our Lord Jesus Christ be upon our heart and mind today. Na kasi parang tayo ay napupulyot na. So, elevate means to boost, to uplift, like a crane. So, yung tinatawag nating elevation. So, marami yung mga tao na talagang gusto lang as is na lang, nasa mediocrity, ayaw namang mag-elevate, ayaw namang mag-improve, ayaw na, sabi nga, kung ito ako 2025, ngayon 2026, a new thing for me. So, elevate our heart rate. So, ating pong bibigyan ng analogy
between sa physical natin at saka sa ating sa spiritual condition. Elevate our heart rate. So, pag ating pong tiningnan, ang normal heart rate ng adult, okay? It ranges from 60 to 100 beats per minute. So, yan yung normal na tibok o pulso natin, okay? So, kada isang minuto, nasa 60 hanggang 100. So, kapag ang heartbeat natin mas mababa kaysa 60, okay, nagkakaroon ka ng tinatawag nating bradycardia. So, ito yung nagiging, sabi nga, isang seryosong problema na kung saan ay, sabi nga, nagiging parang tayo pagod, parang tayo hilo, para tayo ay mahina, at para tayo kinakapos ng hininga. Ay, baka yung iba rin, umaakit pa lang dito sa hagdan, may himatay na. Okay, so, may problem sa puso. So, the low heart rate, ito yung mag-focus ng tinatawag natin sa utak natin, sa ibang mga organs natin para ma-deprive ng oxygen yung ating utak, yung ating puso na talagang nagdadala po yan sa tinatawag nating panghihina at parang pagkahilo. So, kapag ang heart rate natin bumagsak ng 30 beats per minute, ay maaaring wala ka ng sapat na oxygen sa iyong utak. So, kaya talagang lutang ka. Ang pakiramdam mo, lutang ka, kapos sa paghinga, laging lutang ang isip. So, yan ang problem kapag meron tayong problem sa ating puso. Kasi ang pinakaugat talaga ng problema ng tao ay ang puso. The roots of the problem, okay? The roots of the problem is the problem of the heart. And the heart of the problem is the problem of the heart. Yun talaga yun. Ang pinakapuso ng problema ay ang problema sa puso. So marami tayong mga bagay na hindi magawa kapag tayo may sakit sa puso. Marami po tayong mga hindi magagawa kapag may sakit tayo sa puso. Bawal kang matuwa ng todo. Bawal ka nang malungkot ng todo, di ba? So, ganun nangyayari, di ba? Kaya naalala ko dito sa atin sa Patunhay, nung manalo ang team na Jowo, di ba? May inatake dun sa amin, sa pagkakapanalo ng team ng Jaworski. So, sa sobrang tuwa. So, na heart attack. So, kaya kapag may problema sa puso ang tao, bawal siyang matuwa, bawal siyang malungkot ng todo, bawal mapagod sa kanyang ginagawa. Walang ginagawa at sometimes yun yung ginagawa ng enemy sa atin para wala tayong magawa. Para tayo mag-ride lang sa kung ano nangyayari because there is a problem of the heart. Kaya kapag nagkakaroon tayo ng problema sa puso, spiritually, yung mga bagay na gusto nating gawin, hindi natin magawa. Ay, ba't ako sisimba? Nakikita ko lang si Brother Edwin. Masisira yung aking pagsama. So, kaya may problema sa puso. Kaya pag may problema sa puso, marami tayong bagay na hindi magagawa. So, physically and spiritually, kailangan nating i-elevate yung ating beats ng ating heart per minute. Na ibig sabihin, yung analogy na ito na ang pagtibok natin ng pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya napakasarap nung kanina doon sa special number, pambira, niyakap tayo ng Lord. Nung tayo ay hindi karapat-dapat, nung tayo marumi, tayo makasalanan, niyakap tayo ng Lord. Yung katabi po niyo, sa inyong palagay, kaya niyo po bang yakapin yan? Yan. Kahit nagkakamali. Yan. So, yun ang problema. Di ba? Doon natetest yung love pagka may nagkamali na. Di ba? Ayos lang yan. I love you. Pero pagka na-Indian mo ng isang beses yan, di ba? Maaring magkaroon ng problema. So, dito sa 1 Thessalonians, sa verse 11, kailangan raw nating i-elevate yung ating heart rate for one another. So, para sa isa't isa. Dahil dito kayo mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. So, mayroong mga bagay na dapat tayong i-stop sa ating buhay at mayroong mga bagay na dapat tayo pinagpapatuloy. So, ang church sa Thessalonica ay mayroon silang ginagawa before, pero pinagpapatuloy nila. At ano yung pinagpapatuloy nila? Yung they teach, admonishing one another, strengthening one another. So, yun ang kanilang ginagawa. Kaya lang, ang problem ng mga churches, talagang
Imbis na palakasan, patibayan, tisuran. Di ba? Ganun nangyayari sa simbahan. So, pero ang church sa Thessalonica, iba yung kanilang ginagawa. Paano ko ba mapapatibay itong aking kapatid na ito? Nangihina siya, bihira siyang umaten. Paano ko ba siya mapapatibay? So, dapat ganun yung mindset natin na ang iniisip natin, paano lalakas yung ating katabi? Paano titibay yan yung ating katabi? Na lagi parang iyan ay parang pusong mamon, parang balat sibuyas, parang matampuhin. So, paano ba natin patitibayin yan? So, dapat nandun yung ating mga idea. So, kumbaga, dun nag-e-elevate dapat yung tibok ng ating puso. Yung katabi natin, pambihira, namimiss ko itong katabi kong ito. Kung makita ko, mahal na araw. Kung makatabi ko, Pasko. Makatabi ko, bagong taon. Sa susunod, wala na. O, paano ko ba mapapalakas ito? So, ibang makatabi nyo, linggo-linggo, nakakita nyo. Ay, yun. Okay. At nang hindi nyo nakikita, palalakasin. Di ba? Palalakasin natin. Huwag natin bibiruin. Aba, may naligaw. Aba, baka ikaw ay masunog. Hindi pampatibay yun, pantaboy yun. Kaya ang kailangan natin ay yung tinatawag nating paano papatibayin ang isa't isa. So sabi ni Apostle Paul, continue that. Yung din yung ginagawa, gawin niyo yun. So, ito yung kailangan natin na dapat ay gagawin natin. Another things is kung paano tayo minsan, tayo ay nadadala nung tinatawag nating nangyayari sa mga namumuno sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating probinsya, sa ating mga distrito, minsan ay nagiging parang critics na tayo. Negative na tayo sa lahat ng mabagay. At hindi natin alam, nadadala rin natin dito sa church. Sa mga church natin, yung kung paano tayo ay, sabi nga ay, paano tayo magtrato dun sa mga nasa labas, parang pati kung paano pagtrato sa mga spiritual leader ay ganun na rin ang ginagawa natin. So sabi dito, datapwat ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo, nangamumuno sa inyo sa Panginoon, at nangagpapaalala sa inyo, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig, dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. So dapat ay marunong tayo mag-honor, mag-respect, nung mga namumuno sa atin. So, yung mga spiritual leader natin. So, sila yung in charge sa ating kung paano tayo paalalahanan. So, hindi porke tayo kinukorek, ay galit na tayo. So, we're just reminding each other, di ba? Maraming mga tao, sa panahon natin ngayon kasi, ito yung mundo. Kung sino pa yung gumawa ng mali, siya pa ang galit. Di ba? Meron ganun. Siya na ang mali, siya pa ang galit. So kaya, minsan mahirap kausapin yun. Pero sabi rito, lagi nating isipin sa church, hindi ganun. When someone reminding you, when someone is correcting us, ay i-take natin yun because ibig sabihin, mahal tayo. Mahal tayo ng tao yun, kapatid tayo. Kaya, huwag tayong magagalit kapag tayo na-offend, kapag tayo nakukorek sa mali, kasi wala namang perfect sa atin eh. That's why magkakapatibayan tayo sa isa't isa kapag nire-remind natin yung isa't isa na, teka, hindi yata maganda itong nagawa mo bro. Pero let's talk it. Okay na ito. Ang mahalaga, alam natin paano natin nire-respect at i-honor ang isa't isa. Kaya nga sa Bible, kahit hindi po lahat tayo propeta, kahit hindi tayo lahat maging pastor, when you honor a pastor, you will receive the honor or reward of a pastor. Or a prophet. So kahit hindi tayo maging propeta, when we honor the prophet of the Lord, sabi roon, marireceive natin yung reward ng katulad ng isang prophet. So, ganun din tayo kapag hindi lahat tayo ay minister, hindi lahat tayo ay pastor, pero when we honor our spiritual leaders, so tatanggap din tayo nung reward na ng ganong mga leader. So hindi katulad dito sa mundo na, siyempre, kung sino lang yung mataas, kung sino lang leader, siya lang tatanggap ng bagay yun, but not in the kingdom of God. Hindi yan sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya sabi rito, kilalanin yung mga nagpapagal. So, ang mga tagapangaral, yung mga leaders, alam nyo, hindi yan katulad ng mga member. Tulog na kayo, pero nag-uusap ang mga leader. Ang pastor, pinagpe-pray pa kayo. Pero habang kayo tulog. Di ba? So, pero
naaalala ba naman nyo ipag-pray kapag kumakain kayo ng masarap? Di ba? May naaalala ba kayo? Di ba? So, minsan hindi natin naaalala baka anong kinakain ng mga lingkod ng ating Panginoon. So, yun po yung dapat nating tingnan. That's about honoring. So, hindi mo kailangan maging mapera, hindi mo kailangan maging mayaman para mag-honor ng tinatawag nating mga nagpapagal sa atin. So, kumbaga, yun yung naintindihan natin, 12:00, tulog ka pa, tulog ka na, pero ang tagapangaral nagpe-pray pa. So, meron akong 2 jar nung prayer item for the people and family. So, lagi ako merong ganun. So, yung pinaglagyan ko ng mga candy na jar, so, nandun yung mga prayer. Tapos, pag kinukuhan ko yun, chinechekan ko yun. Yes, check. Nilagyan ko yun. Yung time na ipinagpray ko, anong taon, anong petsa, kung pinag-pray ito, then kapag nakita ko na sa church, wow, hahanapin ko yung name na yun, lalagyan ko ng check. Lalagyan ko siya ng check. So that's about yung tinatawag nating kung paano nag-elevate yung ating heart rate, yung tibok natin sa mga leader, at kung paano ang mga leader dapat din, ganun din yung elevation ng heart rate nila, na laging pinag-pray yung mga tao. Pinag-pray mo. Imbis na abangan mo yung mali nila, pray for them. Di ba? Marami kasi mga tao, ang inaabangan mali ng tao. Yan yung mahirap. Taga-abang. Okay? Abanger. So kaya sabi rito, kunin natin, kilalanin natin yung mga spiritual leader. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay ka-Lord lang ako susunod. Tandaan nyo, hindi pwedeng sabihin mo yan. Kasi lahat ng bagay na may pinapagawa ang Lord, gumagamit siya ng tao. People are His method. Human are His method. So, hindi pwede. Ano ka, ikaw, special ka ba? Papakinggan mo lang, Lord. Anong sabi ni Lord? Okay, sa akin. Sabi ni Lord sa akin, bago akong sisimba ngayon. hindi si Lord yun. So, kaya, dapat nag-elevate po tayo. Okay, so, kumusta mga puso natin? Okay pa ba? Okay, so, hindi ko naman kayo tinuturing na iba because this is my first home. So, ibang usapang pambahay, ang pamilya. So, medyo parang radikal, pero pagmamahal yon. So, elevate your heart rate for difficult people. Ayan ang tinatawag nating challenge po ng bawat isa po sa atin. Madali kang maging mabait sa taong mabait. Madali kang gumawa ng mabuti sa taong gumawa ng mabuti sa iyo. Pero ang challenge sa atin, paano pag hindi nakagawa ng mabuti sa iyo? What will be your attitude? What will be your feelings? Ano ba yung kwan mo? Ano ba nangyayari? Ay, pag nakikita ko, nag-elevate ang aking heart rate, na-high blood ako. Pag nakikita ko to. Hindi yun ang sinasabi kong elevate our heart rate. Hindi yung pag nakita mo santa, ay, kumukulo ang dugo ko. Na-high blood ako. Hindi yun. Ang ating pag-uusapan dito, yung tinatawag nating, there are difficult people. So, wag tayong mag-flight. So sometimes yun yung tinatawag nating way ng tao to flight. Pag may difficult people, I have to flight. Lahat ng lugar na puntahan mo, there are difficult people. Ako dati ganun ang mindset ko Pag hindi ko nagustuhan, medyo mahirap, hanap ako ng ibang simbahan. Pero I realize, kahit saan ka magpunta, may difficult people. Ang problem ay hindi na sa kanila, sa atin dapat. Paano natin i-handle yung mga difficult people. So wag nating lagyan ng circle natin para sa mga taong okay lang sa atin, okay? Kabati natin, kapareho natin, pero kailangan ma-realize natin there are difficult people. So sabi rito, wag ninyong mga galak At aming ipinamanik sa inyo mga kapatid na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mamahinang loob, alalayan ang mahihina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Tingnan nga ninyo na wag gumanti ang sino man ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat. So, talagang kailangan nating harapin yung mga bagay na yung tinatawag nating mga difficult situation at difficult people kasi diyan talaga na-challenge kung talagang mahal ba talaga natin si Lord at talagang mahal natin ang kapwa natin. Kasi that is the value lang. Kingdom values ng Lord is to love God
and to love neighbor. Yun lang yung kingdom value natin, isang vertical at isang horizontal. We should love God with all our heart, mind, soul, and strength. And then ang pangalawa, we should love our neighbor as ourselves. So ganun lang talaga yun, isang vertical, isang horizontal. Kaya kapag may problema tayo sa vertical, magkakaproblema tayo sa horizontal. Hindi mo pwedeng mahal mo si God and at the same time you hate people. Hindi pwede yun. I love you, Lord. Kakantahan pa natin, I love you, Lord. Tapos nang matingin ka sa katabi mo, bigla kang, bigla kang nanggigil. Diba? So, biglang napakagat-labi ka. So, hindi pwedeng ganon. Double standard yun. So, elevate our heart rate for difficult people. Meron talagang mga difficult people kahit saang lugar, sa saang organisasyon. Minsan nga, sa batch namin, pag ako'y tumitingin sa mga group chat natin, meron mga difficult people eh. Meron talagang parang napakamatampuhin, magle-left the group, pagka hindi na ako yung option, left the group. So, babalik na naman. Last muna ito, ha? So, last muna ito. Pag ikaw nag-left the group pa. So, mayroong talagang mga taong ganon. At, ang importante, hindi ikaw iyon. Bakit yung katabi nyo? Hindi ikaw iyon, ha? Okay. Wala rito yung pinag-uusapan natin, ha? Wala rito yung pinag-uusapan natin. So, mayroon talagang mga difficult people. Kahit nga sa Cancer Body, di ba? Sa mga institusyon natin, high blooding ka minsan. Parang, pag hindi ka nagwari, ang iyong desisyon to quit, to flight. Pero hindi po yun ng ganun. So, we are His church, and we're representing our Lord, the God of love. At yung love na yun, ang unconditional. Kaya even there are difficult people, ang ating tingnan ay yung, sabi rito, huwag gaganti ng sino man ng masama sa masama. Ngunit sundin nyo lagi ang mabuti. Yun lagi tayo. So, kung nagawa ng masama sa iyo ang iyong kapwa, ay huwag mong i-justify yung nagagawa ka rin ng masama. Kasi ine-elevate natin ang kasamaan. Di ba? So, papatayin natin ang kasamaan. Bakit? Kapag gagawin mo kung ano yung mabuti. O tama, itong kanyang ginawa. Maramot siya. Pagdadamutan ko rin siya. Pero yan yung kulturang nawala eh. Di ba? Hindi katulad nung araw, pagka nagluto ka ng ulam, lilipat sa kabilang bahay ang ulam, nasa pinggan, di ba? Pagbalik niyan, may ulam din. Ngayon, hindi na bumabalik yung kuwan di ba? Wala nang ang laman, hindi pa bumabalik. Di ba? So, thank you. Thank you. Pero noon, hindi eh. Mayroong ginisang ganito. Naamoy ng kapitbahay. Sorry, bigyan kita. Mamaya, pagbalik nung platito, may laman din, di ba? Sarap din. Di ba? That's about yung tinatawag nating elevating goodness. Kaya lang, ang mundo pinapatay ito. But not in the church. Let us love the brotherhood. Lagi natin gawin, what is the best thing? What is the good thing? Huwag natin pag-usapan, ano yung bad? Huwag natin pag-usapan, sino ang mali? Ang pag-usapan natin, ano yung tama? Ano yung dapat na maging tama? Siya po kasi, gantong ginawa sa akin. Anong ginawa mo? Gantong ginawa ko sa kanya. Huwag natin pag-usapan kung ano yung mali. Pag-usapan natin kung anong tama. Anong tama? Forgive one another. Anong tama? Love one another. So, kaya nga may word na forgive one another eh. Kaya nga mayroong word na love one another kasi yan talaga ay mangyayari sa relationship natin. So, alalayan natin ang ating sarili. So, remind those who, sabi roon mga gossiper, yung mga manggugulo. At palakasin natin yung mahihinang loob. Alalayan yung mahihina. So, lagi natin aalalayan. So, consider natin, kawawa naman ito. Baka ito'y hindi pa siya ganun ka-strong. Tapos, tayo ay maging reason para sila matisod. No. So, kaya kailangan natin i-elevate yung ating puso. Yan. So, ang ating pagmamahal. So, on verses 16 to 18, elevate your heart rate for spiritual things. Kasi alam po ninyo, ang ating katawan ay isang package lang. So ang katawan natin, ang pagkatao natin, mayroong physical body, meron po tayong soul, meron tayong spirit. Ang ating pagiging tao ay hindi lamang physical.
may kaluluwa tayo. At yung kaluluwang iyon yung nakakaramdam. Kaya kita yung pagpatay ang tao, nababanasan ba sila sa kabaong? Nagre-reklamo ba silang mainit? Kaya hindi mauuso ang may aircon na kabaong. Musileo, pwede. Kasi para sa buhay yun. Bakit? Kasi wala na yung kaluluwa. So yung kaluluwa natin yan nasasaktan, yan natutuwa. Kaya ang ina-attack ng Lord sa atin at hinihil yung ating soul. Where there's our heart, our feelings, our emotion, yung ating thinking. So, ginagamot yan, nandyan yan. Kaya kita nyo, kapag tayo patay na, kahit tadta rin tayo, hindi tayo aangal. Hindi tayo masasaktan. Di ba? Kasi wala na yung kaluluwa natin eh. Pero bakit ka nasasaktan? Bakit ka natutuwa ngayon? Yan, ibig sabihin, buhay ka pa. Nandyan pa yung kaluluwa. At kailangan natin na i-feed yung spiritual things natin. So, hindi lang yung physical ang palakasin natin. Alam nyo mga kapatid, subukan nyo, pag pinalakas natin ng spiritual things, lalakas din ang physical things natin. Lalakas din po yan. Kaya medyo ako nagulat kanina kasi ako sanay na nasa simula pa lang nakatayo. Kaya kahit 2 oras nakatayo. Ang kantahan, yung praise and worship. Sa simula, pagbasa ng elder, nakatayo na lahat kami. Umaawit, nagpupuri sa ating Panginoon. Ay, sakto ako nasa harapan. Tatayo sana ako para sa pagpupuri sa Panginoon. Pero nasanay kasi ako ng ganun. So kaya talagang ang pinakaupo lang ng kapatiran doon pag may balita, pag magko-communion yun, pag mag-o-offering, yun lang ang upo sa Teresa. Bakit? Kasi ang idea natin, we're serving the Lord. We're giving our praise to God. We are not here to serve. We are here to serve and praise the Lord. We worship the Lord. So kumbaga, parang si Lord lang ang dapat nakaupo at lahat tayo ay naglilingkod sa Kanya. Tayo nagpupuri sa ating Panginoon. But of course, bawat church mayroong kanya-kanyang tinatawag nating mga preferences. Pero sabi nga, i-elevate natin yung ating spiritual thing. Sigurado ko, lalakas ang physical na katawan mo. Palakasin mo lang ang puso mo. Ibig sabihin, aalisin mo lahat ng mga bagay, yung pagdaramdam, yung inis, yung galit, pambihira, pati katawan mo ang lakas, ang sigla. Napakasigla niya. Kaya doon sa ibang mga church, doon sa Teresa, pambihira, 70 years old, pambihira kung makapag-praise sa Panginoon. Sabi ko, talo pa ako nitong matandang ito. 70 plus, talagang pag nag-praise the Lord, pag nagpuri sa ating Panginoon, ang lakas talaga eh. So, kumbaga, nagiging nafe-feed yung spiritual aspect, kaya lumalakas. Kaya kita nyo, ang doktor, kapag tayo puno-puno ng sama ng loob, ang dami ng masakit sa atin, walang masumpungan ng doktor. Ano, masakit ang ulo mo? Inom ka nito. Inom ka nito. Pero ang totoo, hindi talaga po ulong masakit sa atin. Yung puso natin, yung damdamin natin. Di ba? Yung damdamin natin, yung mayroong problema. Pag tinanggal mo yan, pag wala kang galit, wala kang inis, pambira, ang sarap ng pakiramdam. Ha? Ang lakas ng ating physical na katawan. Kaya sabi rito, elevate your heart rate for spiritual things. Ano yung spiritual things? Magala kayong lagi. Manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay, mapapasalamat kayo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. That is the will of God. Kaya pag hindi natin kukunin pag hindi tayo mag-a-agree sa will ng Lord, talagang yung life natin parang pakontra sa ating Panginoon. So kaya kahit ang gusto ng Lord i-bless ka, kahit ang gusto ng Lord pasayahin ka, kaya lang ang desisyon mo, ayaw mo. So hindi na tayo mapipilit ng Lord because that is your choice. Pero kapag pinili natin, sabi rito, sa lahat ng bagay mapagpasalamat tayo. Pambira, sabi rito, we know this is the will of God for us. So papasok pa lang tayo dapat dito, grateful na tayo, thankful na tayo. Di ba? Dapat yun na yung ating kondisyon ng puso. Nagpapasalamat tayo. Di ba? Bakit? Pambihira, ginising pa tayo ni Lord. Yung iba, hindi nga nagising eh. Di ba? Yung mga natulog kagabi, hindi nagising ngayon. Somewhere else, merong patay ngayon. Pero tayo ngayon, andito. Di ba? Nandito tayo. So, aren't you grateful? Di ba? Hindi ba tayo grateful dun sa mga bagay na yon? Mayroon na agad tayong reason para magpasalamat, para maging masigla ang ating physical na katawan. Kaya importante, yung ating inner being, spiritual things,
yung ating soul, pinifeed natin yan, pinapakain natin yan kasi yan ang papalakas ng ating ng ating katawan, nagpapalakas ng ating value system. Kasi pagka tayo narito sa mundong ito, ang evil is structured na. Kahit saan ka mapunta, parang struktura na yung evil. Laging narito yung evil, ganito. So, ang hirap tibagin. So, one time nagkaroon may dinalaw akong conference na na-host ng United Nations. So, tinignan nila yung in-analyze nila yung nangyayari sa atin. So, ang problem natin, ang evil daw is structured na. Mahirap tibagin. It is in the system. Kaya kailangang palitan yung system. Kumbaga sa ating katawan, kailangan din nating palitan yung system na nasa ating katawan. So, kumbaga, kung anong sistema mo na talagang ikaw ay lagi kang late. So, sa mga bagay na yun. So, kailangan na, sabi nga palitan natin yung tinatawag nating system ng ating ng ating katawan. Kaya minsan yung body clock natin, yung system ng ating katawan, papalitan natin 'yan. Kaya po 'yan. Yung mga bagay na yan. So, kailangan ating pagdesisyonan because this is the will of God para sa bawat sa puso atin. Kaya pag pumupunta ka sa church, sayang lang ang iyong oras at iyong sakripisyo. Kung mayroong something in your heart na alam mo hindi kalooban ni Lord, sayang. Diba? Sayang yun. Pambira, nagbihis pa tayo, naligo pa tayo, gumising pa ng maaga, tapos ang puso natin, ang bigat-bigat, ang laki ng problema, ayaw nating pag-aanin at i-accept ang kalooban ng Diyos, ay talagang lalabas ka rito, the same pa rin yung pakiramdam mo. Kumbaga, kaya ako nag-church para maging magaan ang pakiramdam ko. Diba? Kaso problema, pagbalik mo sa inyo, parang ganun pa rin. Di sa yung aking nararamdaman, there is a problem in our heart, in our spiritual things. So kaya sabi rito, pray. Kayo magsipanalangin kayong walang patid. Kaya nga, iyang tinatawag nating panalangin walang patid, yan ay naikumpara sa heartbeat natin. Nang ibig sabihin, yan ang tibok ng puso natin, ang mag-pray. So kapag tinigil natin yan, we will die. In 5 minutes, we will die. So, ganun din yung prayer. So, kailangan, sabi rito, walang patid. Ang tindi nung sinabi ni Apostle Paul. Pero hindi naman sinasabing mag-prayer meeting araw-araw ang church. Pray. Wala pong meeting yan. Pray. So, kailangan nagpe-pray tayo ng walang patid. And verses 19 to 22, sabi rito, abstain from spiritual foods that causes low heart rate. So, siyempre, kung gusto nating baguhin yung system natin, kung gusto nating magkaroon ng tinatawag nating kagalingan, magkaroon ng healthy heart tayo, so kailangan natin na mag-avoid sa mga tinatawag nating mga foods na alam natin na nagpapasama o nagdadagdag ng pangit na kondisyon ng ating puso. May sakit ka na nga sa puso, high blood ka na, lechon ka pa ng lechon. O di, anong gusto mo? Kalahati o buo? Yeah? Kalahati ang inuna mo. Sige, kalahati rin ang katawan mo. So, kaya yun yung tinatawag nating problem. So, aalsin natin sa system ng ating katawan, yung mga bagay na alam natin na hindi magpuproduce ng healthy life. At the same time din po sa ating spiritual life. So, kailangan natin mga spiritual food. So, para mag-elevate yung ating heart rate towards God. So, sabi rito, huwag ninyong patayin ang ningas ng espiritu. Kasi minsan, ang mga kapatiran, tingin pa lang, pamatay na. Kung makatingin, pampatay na. Sino kaya itong bagong ito? Parang hindi makakagawa ng mabuti ito. Sabay hawak sa bag, di ba? Lumapit sa akin. Kaya pati nagpe-pray na, hindi ka makapikit, di ba? Nakatingin ka doon sa katabi mo, di ba? So, kasi merong ganun-ganun nangyari sa amin sa Teresa. Nagpe-pray mga kapatid. Nawala yung mga bag. Kasi merong pumasok. Nawala yung mga bag. May CCTV naman. So, nakita ko sino yung kumuha. So, pati yung stock naming noodles, nawala rin.
So, may CCTV. So, kaya minsan ganun. So, kaya tayo, sabi rito, ang palakasin natin yung spiritual life natin. Sigurado ako mga kapatid, kapag malakas ang spiritual life natin, pa-check ka sa doktor. Very good. Kasi maraming problema ng puso natin na hindi kayang i-detect ng doktor. Bakit masakit ang ulo mo? Yung palang problema, galit na galit ka lang. Eh, ang gagawin ng doktor, bibigyan ka ng gamot. Nyari, maduduble ang problema mo. May mga komplikasyon. Eh, yung palang, kailangan lang pala, forgive. Kailangan lang pala magpatawad. So, wag nating papatayin ang ningas ng espiritu. So, wag niyong hahayaan na yung apoy ng Lord sa buhay natin ay ma-extinguish. So, dapat tayo yung nagpapaapoy, okay? So, nang matindi sa ating sa ating kapwa. Huwag hamakin ng mga panghuhula. Subukin niyo ang lahat ng mga bagay. So, you have to try, to test lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti, layuan niyo ang bawat anyo ng masama. So, kaya dapat hindi tayo takot na i-test ang lahat ng mga bagay. Tingnan kung ito ay mabuti o hindi dahil maraming mga sabi nga ay takot tayo. Tingnan natin kung ito'y mabuti o hindi dahil maraming pong kaparaanan ang available para maabot natin ang layunin basta ito ay mabuti. So, sometimes nakakahon tayo kaya ang nangyayari, hindi tayo mag-elevate, hindi tayo mag-expand kasi nakabox tayo doon sa lahat ng bagay. Ayaw naman natin sumubok naman. Maraming kaparaanan. So, kaya dapat tayo nag-iisip ng mga bagay para may advance natin yung kingdom ng Lord. Kaya nakaka-excite nga, nakaka-elevate ng heart rate. Nung makita ko, yung DepEd, meron silang program na tinatawag na SLAC or LAC. Yung School Learning Action Cell or Learning Action Cell. So, nakita nila yun, effective yun eh. So, bago pa lang nila gagawin, pero ginagawa na natin. Because, alam natin, mas maraming natututo dyan. Kaya kahit kung ako'y nasa seminaryo, tamad kong mag-review. Pero ako nakikiumpok sa mga nagre-review. Kasi sa amin, laging gagawa ka ng tanong, sasagot. May sagot sila, lahat meron. Tamad ko magsulat, nakikinig ako. Ito, hindi nila, nakaka-review rin ako. Di ba? So, nakaka-review rin ako ito yung tinanong ko ngayon, ito sagot na. So, kailangan, makikita natin yung tinatawag nating power ng small group, ng cell group, kasi dyan natututo. So, dito, wala kayong masyadong matutunan. Hindi ko alam kung kayo matututo. When there is a small cell group, dyan matututo yung lahat ng mga bagay. So, kaya sa amin sa Teresa, importante yung merong kang cell group. Hindi lahat ng bagay maintindihan mo sa akin. But you can clarify it when you have your cell group. Magkakaroon ng clarification. So, bakit? Kasi there are leaders, there are cell leaders na talagang alam nila kung ano yung intention mo, alam yung what you meant it. So, nawawala yung tinatawag nating miscommunication. So, and then, lumalakas ang pagkatuto ng tao. So, hindi katulad nito, ko-congregate lang tayo, so pag-last na, walang reinforcement. Pero yung may lack or tinatawag nating slack, so, dyan nagkakaroon ng building of relationship, nakakapagtanungan, ano nga pala yung natin kanina. Tsaka kahit may assignment ka, nakalimutan mo because there are cell na nakukuha mo siya. At nagkakatulungan. Di ba? Nagkakatulungan. So that's about, kahit sa church dapat, ganun din tayo mag-isip. Tingnan natin yung mga bagay ito. Kaya nga, sa Teresa, sabi ko, this year, gusto natin ng 1,000 na members. I need 100 leaders, cell leaders. At ang bawat cell na yan, kapag may tig sa 10 yan, we can reach the goal of 1,000. Di ba? So, kailangan ang i-develop leader. So, napakahalaga ng leadership sa atin po. Hindi po posisyon na pag-uusapan natin dapat leadership. Hindi yung dapat natapos mo, kundi yung tinatawag natin paano mo i-advance yung kingdom ng ating Panginoon. So, nakakita yun ng mga tao, yung tinatawag nating advantage ng cell group, ng small group. Kaya,
pansinin niyo, mga churches na stagnant, hindi yan makakapag-celebrate ng anniversary nila na hindi mag-i-invite ng iba para magmukhang marami. 50 years na, para medyo marami, para hindi nakakaya invite natin mga ganitong church. Hindi nga naman halata, marami nga naman. Pero sabi ko, huwag tayong magaganon para tayong ma-challenge. Kung talagang ilan tayo, ganito tayo, we need to increase. So sabi ko, simple lang yan. Bibil tayo, titry natin 100 leaders. I need 100 leaders na maglilid ng mga cell group. May tig sa 10, 1,000 kaagad yun. So that's about yung tinatawag nating simple thing. So doon nagiging small community, nagiging isang church nila, and we're not on position. We're on tinatawag nating paano mo ginagawa as a leader. So isinasa isang tabi ang posisyon. Marami mga simbahan, may mga posisyon, pero walang function. Hindi nagpa-function. Nandun lang sa listahan ng Securities and Exchange Commission, pero wala namang ginagawa. So, kaya kailangan naintindihan natin kung bakit tayo nasa church. So, kaya ito yung one time na dinaluhan namin ng Brother Bernie. Sabi, bro, ito yung ginagawa natin. May dinaluhan kami sa seminar. Oo, ginagawa natin yan. Inibalaan nila ang term kasi para hindi halatang nangopya. Ako, umaamin akong nangongopya ako. Kapag nakikita ko sa church na ito effective, bakit ganito? Bakit sila lumago? Kinopya ko sila. Hindi ako nahiyang nangongopya ako. Sa school, masama yun. Pero kapag gusto mo yung mabuting bagay, kopyahin mo kung ano yung ginagawa ng iba. Problema sa atin, pag dumami, mali yan. Kasi ang tama, kaunti lang. Ayun, talagang ang simbahan ayaw ng paramihan. So, gusto division, ayaw ng paramihan. Pero kailangan magkaroon tinatawag nating spiritual elevation ang lahat ng mga tao na ito yung dapat nating gawin. So, we have to change our lifestyle so that we can have tinatawag nating pagkakaroon ng tinatawag nating healthy heart. So, how to fix bradycardia? So, paano natin fix yung problema ng bradycardia? So, lifestyle. Change our life. So, kailangang baguhin natin. So, ako rin, kahit itong church na ito'y piping saksi. Ito'y piping saksi sa mga kalokohan, ko, kakalokohan namin, piping saksi. Sa mga bagay na mali. But, kung gusto natin ng pagbabago ng ating future, i-change na natin ngayon yung ating lifestyle. Babaguhin na natin ngayon. So, gusto mo pa mabuhay ng 10 taon, change your lifestyle. Baka ikaw ay buwan-buwan ay laging nasa doktor, change your lifestyle. Diba? Babaguhin yung lifestyle. So, kaya kailangan ng healthy environment. So, you need a small group para maging healthy ka. Para maging healthy yung iyong kapaligiran. So, kapag ka ikaw associated sa mga taong mamumuna, walang ginawang hanapin kundi ang mali. Kung ano yung hinahanap mo, yun ang makikita mo. Kaya kapag hinanap mo yung mali, makikita mo yan, sure. Pag tingin nyo, hanapan nyo ang mali, makikita nyo yung mali. May makikita kayong mali. Kasi kung ano hinahanap natin, yun masusumpungan natin. So kaya kapag ang hanapin natin ay mabuti, yun ang masusumpungan natin. What is good, yun talaga masumpungan natin. So, change our lifestyle. So, healthy environment, importante yun. Who are the persons that you are associated with? So, sino ba yung kasama mo lagi? Pag yan ang laging kasama mo, ang problema. Mahahawahan ka nila. Because sabi nga sa kasabihan, kung sino yung kasama mo, kapag bad company corrupts a good man. So, ganito lang, kahit gano'n tayo kabuti. Kaya nga, minsan, lagi ako iniisip ko, Lord, talagang ang hirap talaga magpaka-Kristiyano. Ang hirap talaga kasi kahit sa mundo, kailanman hindi nakahawa ang puti sa labahin. Laging nahahawaan ay puti. Di ba? Kailan kaya mangyayari na yung mga dekulay, pag inihalo sa puti, ay magiging puti rin sila. Wala, laging tayo yung nai-infiltrate, di ba? So parang tayo lagi yung nahawaan. Kaya napakahalaga na i-advance natin yung kingdom ng Lord para ang majority ng mga tao ay
kingdom people. Ibig sabihin, mga Kristiyano. Yung mga nangyayaring corruption sa atin, may mga religion rin naman yung mga taong yan. Matataas ang pinag-aralan ng mga yan. Susukugin nyo kung saan sila nagtapos. Magaganda, pero yun nga ang problem natin. Ang kailangan natin, yung spiritual life natin, malakas. Dapat malakas. So kaya, meron kang immune system. So, kailangan mo ng healthy environment. So kapag ang environment mo parang toxic na nga sa trabaho, toxic pa sa bahay, toxic pa sa church, saan ka na pupunta? Give me a break. Yan ang sasabihin mo, give me a break. Bakit? Lahat ng puntahan mo, toxic. So kaya lang, mag-ingat ka, baka ikaw yun. Kasi lahat ng puntahan mo ganun, ay baka ikaw nga yun. Kasi maraming ganun. Reklamo sa akin. Ganito, teka muna. Ba't hindi nawawala yan? Baka naman ikaw. Kasi baka nung nandito sila, tahimik sila, dumating ka lang, naging toxic na, ay baka ikaw. Diba? Sometimes akala natin yung iba, yung pala tayo yun. Diba? Tayo. So, kailangan natin ng healthy environment. So, kaya ang church, gawin po natin healthy environment. Yung dumating in time tayo, we are full of burdens, full of problems. Paglabas natin, ang gaan ng pakiramdam natin. Bakit? You made a decision to make a healthy lifestyle. So, pinili kong maging masayahin kaysa maging malungkutin. So, that's a choice. Number 2, kaya lang, etong mabigat. Sa paggugusto natin ng tinatawag nating i-restore yung kalusugan ng ating puso, very costly. So, ang isang option dyan, implanted device. Yung tawag nilang mga pacemaker. O, may pera ka ba? So, it ranges from 80,000 to 150,000. Depende kung ilang taong itatagal yung pacemaker. Di ba? So, depende sa model yan. So, pambihira, kung wala kang panggastos ng ganyan, piliin mo nang maging masaya, libre pa. Piliin mo nang magpatawad, sasaya ka pa. Di ba? Piliin mo yung choice mo talagang, yung mga negative na yan, wala yan. Pahirapin pa ang aking puso niyan. Gusto ko maging masaya ko. Iisipin pa ako. I hate that. So, kumbaga, nagiging choice natin. Na-elevate yung ating healthy heart and mind. Talagang masigla tayo. So, verses 23 and 24. So, kailangan po natin na ma-elevate hanggang ma-reach natin yung normal heart rate. So, ganun mga ginagawa. Yung mga tinatawag nating merong kang goal. O, ganito yung dapat gawin natin. Dapat maging goal mo, ito na yung normal na heart rate mo. So, dapat nasa 60 na, pataas. Ayan, 100. So, yun na. So, okay na ito. Kumbaga, sigurado ka na, may iharong ka ng isang sakit na napagaling sa iyong sarili. Ha? Hindi mo na kailangan ng cardiologist. So, meron nang nangyari sa iyo. So, we have to elevate until we reach the normal heart rate. Sabi rito, pakabanilin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Kung sumakita natin, dyan yung tinatawag natin kaluluwa at katawan. So, wag lang tayong concern sa katawan natin. Kung paano natin lilinisin, kung paano natin pagagandahin ang ating katawan, importante din yung ating mga kaluluwa. Manghirap naman noon na ang ganda ng bihis natin sa impyerno lang palang punta. Pwede namang hindi magbihis kung impyerno lang pupuntahan. Walang attire na requirements. Walang attire na requirements. So, kumbaga, kailangan natin ang tinatawag natin yung ating kaluluwa, the same din, nakaparin ng ating katawan, maingatan ng buo. Dapat, balanse, talagang buo tayo. Walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon. Piniprepare natin kasi yung coming ng ating Panginoon. Kaya walang tinatawag nating position, ang pagharap natin sa ating Panginoon, ang sasabihin nga niya, well done, good and faithful servant. Walang good pastor, walang well done, good pastor, walang well done, good elder, walang well done, good deacon, good deaconess. Wala. Ang nandun lang, welcome, good and faithful servant. So, yun ang ating goal hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Kaya, faithful ang Lord, He is doing the same thing from the start. Bayaan natin i-fulfill ng ating Panginoon ito until He comes. Di ba?
because it is God who starts a good work in our lives. So, kaya nating tapusin ni Lord ang mabuting bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoon. So, ano yung result? Kapag ka tayo ay nagkaroon ng normal heart rate, peace, kapayapaan, wala kang kakaba-kaba. Yeah? Hindi ka, kahit yung iba, hindi nagkakape, pero ang bilis ng tibok ng puso. Hindi naman pagod. Mga ninenervyos, hindi naman alam ang dahilan. Brother, hindi ko alam ba't ako kinakabahan. Aba, mahirap sundin yan. Pag hindi mo alam kung bakit ka kinakabahan. So, minsan, ganyan yung mga nangyayari sa atin. Kaya pag pumunta ka sa doktor, matatadtad ka ng reseta. Ang problema lang pala yung puso natin. Galit ka, masama ang loob mo, kaya kung anong sumasakit sa iyo, sumisikit ang dibdib mo, sumasakit ang ulo mo, pag nagpunta ka sa doktor, ganun na mangyayari sa iyo. Kaya talagang sabi ko nung si Mrs. nasa Queen Mary pa, pag may nagreklamo sa akin, mamahal raw ganun, mamahal daw sa Queen Mary, tinatawag na Queen Mary, ganito. Pinapaliwanag ko sa kanila, pag ikaw ay manganganak at maarte ka, magastos yan. Kasi bawat sakit mo, mayroong doktor na katapat. Sakit ng ulo ko, tandaan mo, hindi OB-GYN ang titingin sa iyo. Pupuntahan ka dyan ng, ng espesyalista. Kaya sinasabi ko huwag kayong aarte ha. Ganun talaga pag nanganganak. Mahirap yan. Pero pag umarte kung anong sumasakit-sakit sa iyo, tanda mo, hindi OB-GYN nila ang pupunta sa iyo. Cardiologist, pag nahihirapan kang huminga, punta, sumilip si cardiologist, bayad yan. Kaya magtataka ka, mahal. Kasi maarte ka di ba? So, kailangan maging healthy ang bawat sa atin. So, kaya kapag walang peace, mataas ang heart rate kahit walang dahilan. Kinakabahan, hindi naman nagkakape, pero laging paranoid. May problema sa kapayapaan natin. Mayroong problema sa ating puso. Kaya wag po tayong nating hayaang mamatay tayo na may problema ang puso natin. Do not allow yourself to encounter the Lord when we die dahil ang problema natin, masama ang loob natin sa ating kapwa. Mahirap yon. Kaya dapat tayo ay pure in our heart, mind, and soul. Yan, 2026, ganun ang gawin natin. So generally, a lower heart rate at rest implies more efficient heart function and better cardiovascular fitness. So kaya, the more na ating, sabi nga, yung heart rate kapag tayo ay nasa pahinga, wala kayong ginagawa, tapos ang tibok naman yung puso, 120. Nakaupo na nga lang kayo, 120 pa. So, delikado yan. So, ang mga well-trained na athlete, ang normal na resting heart rate nila, 40 beats. So, pinakapahinga nila, 40 heartbeats. So, tayo po, minamahal, this analogy sa buhay natin, ang gusto ko maging challenge sa atin for this 2026. Kung ang mundo natin, ang itinatanim ay hatred, slandering, sa mga social media, let be the light ng ating itanim yung puso natin na pusong katulad ng sa ating Panginoon. Let the heart of our Lord be our heart. Sana maging kapuso tayo ng ating Panginoon. Kung anong kanyang damdamin para sa tao, ganun din ang tingin natin sa kanila. Huwag mong hanapin yung perfect na tao. Mamamatay kang hindi mo makikita ito. Because even yourself, hindi perfect. Kaya napakahalaga po sa bawat sa atin. We welcome our 2026 for a healthy life, healthy living, spiritually we are strong. Bakit? Kasi wala tayong baggages sa ating puso. Lahat wala 'yon. And we are more than happy. We will be blessed. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. And blessedness, yan yung kahit saan tayo nandun. Wala tayong ibang naramdaman kundi, wow, I'm blessed, I'm blessed. Pinagpala ako ng ating Panginoon. And we are blessed also. Kaya sa umagang ito, don't say God bless you. Pakisabi sa katabi, you are blessed. Yeah! Diba? Ang bira, bata pa ako, laging God bless you. Hindi na natupad yun. Kaya matutupad yun. So, laging God bless you. Ganyan natin, you are blessed. Nangyari na. Di ba?
Dapat ganun. 2026, nangyari na. We are blessed. Okay? That we are blessed. This is our declaration that our lives, over our family, we are blessed. Na dadating yung time, yung kwento ng buhay mo ay kwento na ng pagpapala ng ating Panginoon at ng kanyang kabutihan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Pwede po ba tayo magsitayo for a while? And let us pray. Lord, muli po sa umagang ito ay katulad po nung amin pong mga binabasa sa salita mo, Panginoon, na to search our heart, Panginoon. See if there's some wicked ways in our hearts, Panginoon. Yung mga bagay na alam po naming nagiging hadlang para maging masaya kami, para maging masigla ang aming pisikal na katawan, Panginoon, amin pong inilalapit sa iyo na magkaroon po ng healing. Alisin po namin yung bitterness sa amin pong life. Matutunan namin magpatawad kahit hindi humihingi ng kapatawaran ng aming kapwa. At ngayong nakaraang 2025, we are praying for those person na nagdala po ng sakit sa amin, naka-offend sa amin, Panginoon, nakagawa ng hindi maganda sa amin. Lord, in the name of Jesus, we speak forgiveness upon them, Panginoon. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na naging struggle yung life nila, Panginoon, throughout this 2025, Panginoon, we speak Jesus, Panginoon, over their lives. We speak Jesus over their family, Panginoon. Ang mga pamilya, Panginoon, na punong-puno ng kabiguan, Panginoon, we speak Jesus over their family, Panginoon. At itong 2026, Panginoon, will be a blessed year sa kanila to become a testimony of your goodness upon their lives, Panginoon. Amin pong inilalapit sa iyo ang aming mga sarili, Panginoon. Not the others, Panginoon, kundi ang aming mga sarili, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, hindi sila ang problema. I'm the problem, Panginoon. Nasa akin ang problema, Panginoon. It's hard for me to forgive. It's hard for me to accept things, Panginoon, na kahit hindi ayon sa aking gusto, Panginoon, ay nangyayari. But, Panginoon, today, Panginoon, I speak Jesus. Napatuloy, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon, punong-puno ng kasiyahan, punong-puno ng kasiglahan, Panginoon. And we speak Jesus over our fear, Panginoon. May mga takot kami, Panginoon, na pinagdadaanan sa buhay. Where we are afraid, Panginoon, of facing the truth, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, facing the truth will set us free, Panginoon. At ito'y nagbibigay ng tunay na kasiglahan sa aming pisikal na katawan, Panginoon. Lord, ang aming pong puso ay aming pong pinapasiyasat sa iyo, Panginoon. That today, throughout the year, Panginoon, lagi naming i-check ang aming heart, Panginoon, kung ano yung mga bagay na gusto mo sa buhay ng bawat sa amin. Use us, Lord. At muli po sa lugar na ito, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. This place, Panginoon, is a place of your glory, Panginoon. This is a place, Panginoon, na display, Panginoon, ng iyong kalwalatian, ng iyong kabutihan, Panginoon, because your church must display, Panginoon, all your goodness and faithfulness, Panginoon, sa buhay ng bawat sa puso amin. Dapat, Panginoon, ang church mo, Panginoon, ay maging display center, Panginoon, ng lahat ng iyong kabutihan sa bawat sa puso amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, patuloy po kaming nananalangin sa iyo, sa mga kapatid po namin na muli po haharap ngayong taong ito sa mga nagtatrabaho, Panginoon. Lord, makasumpong sila ng favor sa mga nakakataas sa kanila, Panginoon. Sa mga kapatid po namin na mga nagninegosyo, Panginoon, expand po ang kanilang mga business, Panginoon, that in your name, Jesus, ay alam po namin, Panginoon, na mayroong power para mangyari ang mga bagay nito because your name means divine enablement. Your name means you can do it. Your name means power. Kaya salamat po, Panginoon, at sa bawat po sa amin, sa bawat kapatiran na narito, sa bawat pamilya, Panginoon. No one will be left behind, Panginoon. Every family, mga mahal namin sa buhay, Panginoon, they will be in your kingdom, Panginoon, someday. That's why we are praying for them, Panginoon, right now, Panginoon. Ang mga mahal namin sa buhay, kapatid, pamilya, asawa, mga anak, Panginoon. Lord, dadalhin mo rin po ang kanilang mga paa sa lugar na ito, Panginoon, that one day, they will worship you, Panginoon. That one day, they will confess their faith towards you. And one day, they will confess
your name, our Lord Jesus Christ. Kaya salamat po, Panginoon, at patuloy mong gabayan ang iglesyang ito, Panginoon, na patuloy, Panginoong, mag-advance, Panginoon, laban sa mundo, Panginoon, sa pamagitan ng wisdom na pinagkakalob mo sa bawat sa puso amin. Lord, pasakop lang kami sa kalooban mo, Panginoon. Alam po namin, marami kang gagawin, Panginoon, na mga unexpected things sa buhay ng bawat sa puso amin, na ma-amaze kami, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, wala kang pwedeng ipagkait sa amin na ano pa man sa mundong ito. Dahil ang bugtong na anak na si Jesus, hindi mo pinagkait sa amin na kaisa-isa, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, mayroong assurance ang prayers namin, Panginoon, sa iyo, that it will happen in your time, Panginoon, and someday, it will become our stories to tell, Panginoon, kung papaano mong tinugon ang aming pumapanalangin. Kaya salamat po, Panginoon, sa umagang ito. May your Spirit fill our hearts, Panginoon, na patuloy na ang puso namin, Panginoon, ay maging magaan. Ang puso namin ngayon, Panginoon, sa pagharap namin ng taong ito, wala kaming mga baggages, Panginoon. Everything are new, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, you are preparing better things sa bawat sa puso amin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you po, mga kapatid.